Hi guys! Welcome back to my vlog. Kamusta kayo? So today ay second day ng aking time off sa work. Mula kahapon hanggang Wednesday. Hindi ako magtatrabaho. Andito lang ako sa bahay. Pero marami akong gagawin. So ngayong araw na to, hanggang Wednesday, isa akong housewife. At happy ako na nagagawa ko ulit to ngayon. Na ipagluluto ko yung asawa ko. At madalas kami sabay nang kumakain ngayon. Ngayon nasa kwarto siya, naka-work from home siya eh. Baka hanggang Wednesday din, mag-work from home siya. Kasi nga, andito ako sa bahay. And normally pag off ko, ang ginagawa niya, nag-work from home na lang siya. Kasi gusto niya rin na magkasama kami. Nararamdaman ko na rin guys yung pagod ng asawa ko, lalo na pag mag-work siya sa office. Kasi the reason talaga din kaya siya nag-work sa office is para meron akong kasabay sa pagbiyahe. Eh, ang layo nga, diba? 2 hours yung kailangan namin i-allot na time sa pagbiyahe. Lalo na yung sa akin. Siya kasi sa Yunora siya bumababa and ako sa Liverpool. Itong week na to, Monday to Wednesday, meron akong mga ine-expect na call mula dun sa mga in-applyan ko. And doon tinanong kasi nila ako kung ano availability ko. Ito talaga yung sinabi ko. So, pwede akong tawagan. Pwede akong tawagan ng mga in-applyan kong work. Kasi, ang problema ko nung tumatawag sila sa akin, nandun ako sa trabaho, nasa loob ng mall yun. So, maingay. So, sabi ko nung nag-email sila sa akin, nag-email back ako. Sabi ko, etong mga dates na to ako available. Sana guys ay matanggap ako sa trabaho, no? At nagpaalam na rin kasi ako sa flower shop na magkukwit na ako. Actually, wala talaga akong plano pa na mag-quit sana. Kasi nga, wala pa naman talaga akong hahanap na kapalit. But then, nag-usap kami ng asawa ko and sabi ng asawa ko is mag-ano na nga daw ako. Mag-resign na ako, magpahinga muna ako at siya muna yung magko-cover ng lahat habang naka-unlimited working hours pa siya kasi naka-ano pa naman siya eh, naka-uni break pa naman siya and hanggang next month pa naman siya sa work. So, pahinga daw muna ako at siya muna yung bahala sa lahat. So guys, kain tayo. Nagsaing na rin pala ako. Ano pa magagawin ko? Nawawala ko sa sarili ko. Hahain ako ng kanin. Kahapon pala guys, alam nyo ba, nagpunta kami sa Canberra. Pumunta kami sa Floryard. Pero bago kami pumunta sa Floryard, nagdaan muna kami sa Tulip Top. Ang ganda-ganda doon, grabe. Wala kami masyadong picture ng asawa ko, puro selfie lang. Ang hanap ko dati makakita ng tulip farm. And alam ko nun sa Netherlands lang meron. Pero meron din pala dito sa Australia. Ang saya lang kahapon kasi nga, aga din namin umalis, nagbaon lang kami ng food. Tapos, ang driver pala namin guys is yung landlady namin at saka yung friend niya. Guys, dalawang oldie yung kasama namin. Pero, ang gagaling nilang mag-drive. Imagine, 3 hours yata na drive niyon. Silang dalawa lang naghalininan. Kasi nga si Ren, wala pa namang siyang license dito. Tapos, hindi pa niya na-try mag-drive dito. So, kami yung pasahero. Pinasyal kami ng landlady namin. Kasi, last year, hindi kami nakapunta sa Floryard. Promise niya sa amin na this year, magpo-Floryard kami. Last time kasi nag-start na agad kami sa work. Kaya wala na kaming chance na makapag-Floryard. So yun, kahapon natuloy kami. Tapos nagpunta rin kami sa Parliament House. Ang galing no, pwedeng pumasok dun. Ano siya, open to the public. So guys, nagluto pala ako ng tofu sisig. Ayan, sizzling tofu. Darap. 11:54 na.
Tawagin ko na si Ren at kami ay kakain na. Tapos, meron kami ditong kimchi and seaweed. Ayan. Ang ulam namin. Ano pa ba? Wala na. Yan lang. Nagluto ako ngayon kasi ayokong bumili. Nagtitipid ako. Nagtitipid ka kasi nga malapit na ako mag-quit sa work and habang wala pang kapalit ay tagtipid talaga. Ever since naman, tagtipid kami. Hindi lang kami nagtitipid pagdating talaga sa family. Yun nga, nakaraan. Halos lahat ng kalahati yata ng aming tax return napunta sa balikbayan box. Pero okay lang. Para sa family naman yun. So, yan guys. Ready na ang aming lunch for today. Tawagin ko na yung asawa ko kasi 3 minutes na before 12. 7:59 na. Kain na kami guys. Ano muna. Gusto kong malaman nila kung anong masasabi mo sa luto ko. Siyempre, masarap. Masarap. Manghang ba? Sakto lang. Sakto lang. Ayan. Tara, o siya guys. Kain muna kami. At Siya. siya. Kain pa. Legit naman na masarap guys. Ayan na, malapit nang maubos yung ulam. Dami pa bang kanin? Dami pang kanin. Ubus mo na. Birang mangyari sa amin to. Ngayon lang ulit. Yung nagkakasabay kaming kumain ng lunch. Tapos ako yung nagluluto. Happy ka ba? Happy. Ako din happy. Wala akong trabaho. Walang gumugulo sa akin ngayon. Nag-chat sila kanina sa akin. Tapos nag-text din sa akin. Si Ann. Nag-ano siya. Nag-text. Kung nasa work daw ako. Sabi ko, hindi. Sabi niya, okay. Alam mo na nun. Tapos, may nag-chat din na isa. Sabi ko, related sa work, hindi mo na ako magre-reply. Hanggang Wednesday. Pwede naman dito yun guys kasi sa Australia. Pag time off mo. Hindi ka binabayaran para mag-reply sa kanila. Di ba? Pahinga mo yun eh. Simula nang dumating ako dito sa Australia, sa Sydney. Tapos nag-start na akong mag-work. Ngayon lang ulit ako naka-experience ng yung sunod-sunod na day off. Straight 4 days. You need that. Hi guys! Good morning. Kape tayo. Ay, dapat pala doon ako sa YouTube mag-timpla. Breakfast kami together. Kape-kape tayo. Sun-made coffee. For this morning. Gugutom ako kasi kagabi. Hindi ako kumain kagabi. Nagmerienda kasi ako ng kanin ng alas 5. So, alangan. Tapos ngayon, nagugutom ako. And guys, meron kami ditong chicken menudo. Luto ng aming landlady. Ganyan siya kabait sa amin. With the letter pa kasi maaga siyang umalis. So, eat the menudo in the pot. Yun. So, ganun siya. Every time na magluluto siya, laging may para sa amin. Never siyang nagluto na walang para sa amin. Lagi kaming kagahin sa luto niya. Ano sa'yo? Yan? Yeah, and coffee. Coffee and yan? Yeah. Mocha. Hi guys! Papunta ko ngayon sa Asian store. Maglalakad ako ng mga 20 minutes kasi malapit yan sa train station. Ang lamig. Mabalik pa ba ako ng bahay? Hindi na, okay na to. Mahaba naman eh. Pero parang lamig.
Bibili ako ng ulam namin mamaya. Nag-iisip ako guys magluto ng spring roll at pansit bihon. Pagluluto ko si Ren at namimiss na niya ang aking mga luto. Ngayon ko lang ulit ito nagagawa kasi nga ilang araw akong walang work. Nag-time off ako for 4 days. At nagpapabili siya sa akin guys ng bangus. Gusto daw niya ng rellenong bangus. Tapos pagluluto ko siya ng spring roll at ng pansit. Ilang araw namin pagkain. Kaya meron akong dalang lalagyan. Tapos guys, tagpuin ka na rin si Kuya Mark. Si Kuya Mark, ano siya, student din siya dito. Tapos gumagawa siya guys ng masarap na hopya. At actually, ano siya, sumisikat na siya sa mga philo groups. Kasi nga daw yung hopya niya ay masarap. And everyday, nandito siya sa Ruti Hill. Kaya tagpuin ko siya ngayon. So, matikman ko mamaya yung hopya ni Kuya. Nagpa-reserve ako sa kanya ng ube at munggo. Gusto ko kasi yung hopya. Kahit sa Pinas, bumibili ako ng hopya. Alam niyo ba yung tipas hopya? Masarap yun. Gusto ko yun. Meron naman sa Asian store. Pero ito nga nabalitaan ko na si Kuya ay nagtitinda. At saka guys, before pa si Kuya magbenta ng hopya, bago pa lang siyang dating nandito sa Sydney. Naka-tourist kasi siya. And then dito na siya nag-apply ng SB. Kararating lang niya nun guys nung na-meet ko siya in person. Doon sa shop naman yung pinagtatrabahuhan kong flower shop sa St. Clair. Napadaan siya doon. Kaya magkakilala na rin kami. So, this is the second time na magkikita kami ulit. Masaya ako para sa kanya. Kasi pala granted na pala, naka-SB na pala siya. Hindi na siya tourist dito. At isa ito sa pinagkakakitaan niya guys. Gawa siya ng hopya. For extra income. Ganyan guys ang diskarte talaga ng mga Pinoy. Kahit saan tayo magpunta, madiskarte tayo. Bili muna ako ng pang-ulam namin mamaya bago ko tagpuin si Kuya. Hindi ko alam kung nandyan na siya eh. Mga subscriber na ako, naka 1,000 na. Oh, yan guys. Sinasauda ka ni Lolo Meta. Guys, bili na kayo ng hopya. Lolo Meta, Ay, hindi ako Guys, legit na masarap. Pili na kayo. Ayan o. Media. Di na yung tipas dito. Oo. Ay, mas masarap sa tipas. Walang preservative yan. Lagay ko sa link yung FB ni Kuya. Message niyo siya. May tanda order. Talaga ba? Ready mo sa December, Kuya. Dami yan. Alas 4 may mag-message. Kaya pa-order mamaya kuha. Ayan o, for pick up. Ito daw masarap munggo. Pero, paborito ko kasi yung ube, kaya dalawa yung ube na binili ko. Okay, makakabili ko. Guys, legit na masarap yung hopya ni Kuya Mark. Harap? Harap din yung ube. Yung isa kong binili. Tinigman ko na kanina. Pero ito daw yung best seller na. Yung munggo. Naka-tatlo na ako. 4 na pack yung binili ko. $10 yung isa guys. I mean yung isang pack. 5 piraso yung laman niya. Malaki naman siya oh. Busog ka na sa isa. Sulit yung $10. Lasang ulit. Grabe no, iba talaga yung discarding Pinoy. Si Kuya na-meet ko siya. Hindi pa siya naka-SB guys. Tapos nagulat ako kasi small world. Yung isang kakilala ko, nakilala din siya sa isang Bible study.
At yun, nabalitaan ko nga na gumagawa daw siya ng hopia. Yun, nag-order ako ng hopia sa kanya. Ginagawan ko ngayon guys Ren ng spring roll. At sabi niya, matagal na raw siyang hindi nakatikim ng spring rolls. So, yan. Since ako naman ay ilang araw dito sa bahay at walang work, kung ano yung request na food ng aking asawa, yun ang isi-serve ko sa kanya. So, for ilang days, ako ay literal na housewife. Lagay ko guys dito sa isang tub. 12 pieces yan. Kuha pa ako ng isang tub. Para madami kasi ito siguro makagawa ako dito ng mga 30 pieces. Ulan na namin yan sa mga susunod na araw. Frozen na lang. Spring roll. I cooked pancit today guys for my husband at yung Shanghai spring roll na ginawa ko kahapon. Today is my last day ng aking 4 days off. So happy. Lunch na. 12:07 na, tatawagin ko na yung asawa ko. Happy lunch guys!